Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, mayong hapon sa aton nga tanan, sa aton nga mga kauturan nga naka-tune in na sa 585 AM kag syempre sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyano, today is Monday, August 11, 2025. Kamusta ang inyong weekend? Kabay pa no naka-recharge? Nakapahuway-huway para sa panibago naman nga bakbakan na isang obra. Duyang natin no time mo sa isa ka maayong hapon ang aton nga mga market vendors, ang aton nga mga mamumugon, ang aton nga mga street sweeper, mga traffic aid, mga jeepney driver, taxi driver naton nga naka-tune in na subong nga hapon sa aton nga pagpangalagad. Mga biyan ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyaga, kag welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Sensyahan ko na no, naka face mask kita no, aling kahapon pagod man sa trangkaso, but nevertheless padayon kita mga biyan sa pagdulong sa inyo sa mga palalupang doon nga mga balita gikan diri sa aton sa Western Visayas, especially mga abyan no related sa health, social services kag education. Before anything else mga abyan, magakuha kita na no sa pinaka-latest naton nga weather update, kaupod man ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas Weather. Sa atong pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Maayong hapon. Muna yung atong latest weather update para sa sabong adlaw Monday, August 11, 2025. As of 10 a.m. po din ang agang, dinamonitor natin yung severe tropical storm Goryong. Pina-estimate natin ngayara sa may salayoon 1,170 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind nga 110 km per hour na the center, kag gusts na up to 135 km per hour. Ang iyahulag ito westward at 25 km per hour. So sa Bagyong Goryeo, wala man siya direktang effect doon sa atin sa Pilog Macopas. And then, posible siya magwa sa ating area of responsibility by Wednesday evening. Posible man na ma-reach niya ang typhoon category within the next 12 hours. Before gradually weakening. And then, southwest Luzon naman ang padayon nag-affect is may western section of Luzon.
Dili naman sa Western Visayas, generally payawagi kita, pero wala mo natin binadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pamulan sa ngalatong panag-o gabi na gid sa hapon sa kagab-ihon tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasara naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon na bagatnan nakatundan, tugtog na bagatnan, nga magadalas ang mga kanay tugtog makasara na pagbalik ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:40 AM pag magatunod ini 6:10 PM karon sa hapon. Pag muna yung atong latest weather update, halin din may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, ining si Baguio or si Severe Tropical Storm Goryo maka-exit sa PAR by Wednesday morning or evening? Mag-exit siya sa PAR, ma'am, by Wednesday evening. Klaro ho lang natin, ma'am, no? Wala ini siya ang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Yes, ma'am, wala siya direktang epekto sa aton din. Aside sa sini mga severe tropical storm nga si Goryo no may ara pagid bala kita iban pagid nga mga weather disturbances sa sulod ko sa pasang PAR. So far, wala man kita may ibang pang gina-monitor nga weather disturbances inside or outside sa PAR natin, ma'am. Aside sini nga severe tropical storm Goryo. Ma'am, subong nga Lunes, kamusta no ang aton nga maximum heat index no kag ano bala ang pinakamataas aton nga na record nga maximum heat index? Sa subong ang record natin nga pinakamataas nga heat index ay 42 degrees Celsius. Ang 42 degrees Celsius ano na sa danger category. Sa ano oras nga record ini Ma'am Lenore? Siguro nga alauna, ma'am. Because of this, ma'am, no, ano ang aton man nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati subong nga hapon? Stay hydrated lang, mag-inom sa madamo nga tubig. Magsuksok ka mga panipis nga panapton or lightweight like colored clothing. And then, magdala sa payong or kalo protection sa inyo. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Salamat naman sa maayong adlaw sa liwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo no sa pagdulungan sa aton sa pinaka-latest nga lakat sa ang panahon. So, 42 degrees Celsius mga biyan ang na-record. Subong lang no, alauna sang hapon. Ganino, stay hydrated. Mag-inom gid sang inyong nga tubig, magbalo no sang inyong nga payong kung magwa ka mo sa inyong nga balay. Pero kung wala no sa mga importante no nga transaction, much better no nga magpabilin anay sa inyong nga balay or later no or karon sa hapon mga 3 or 4 PM agdira no magwa. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:12 sa hapon, mga biyan sa aton nga pagpangalaga din sa programa Balita Sosyal. Pila sa mga balita no nga aton pagapat paton subong nga hapon mga biyan no ang ining dugang nga kaso kag death sang rabies no sa probinsya sang Iloilo. Na record mga biyan no ang aton nga Iloilo Provincial Health Office nga additional rabies death sa bulan ini mga biyan sang Hulyo. Hibaloon naton mga biyan no pagpaano naton ini malikawan ang rabies. Kag syempre mga biyan no patpaton taman kiti apart no sa rabies ni ara man nga nagduga nga dengue fatality sa province of Iloilo bangod naman niya sa ginapasuni ginasuspetsahan dengue. Baloon ta mga abiyano, pinanabala ang aton nga na record nga dengue cases sa bila ka mga panugyan no sang aton man nga pinuno sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office nga si Dr. Rodney Lapis. Samtang sa aton nga mga social pensioners ang Department of Social Welfare and Development baloon ta diri no sa aton sa Western Visayas lakit sa Negros Occidental pila na balano ang nakabaton sang ilang stipend para sa third quarter of 2025.
Ang third quarter naton mga abyan na nag-umpisa July, August until September. So pila na pala no sa aton nga mga lolo kag lola nga mga indigent no nga mga social pensioner ang nakabaton sang ilang nga stipend. And I'm sure no madamo sa mga kauturan naton ang nagapapangkot nga kami diriya sa amon banwa sa amon nga syudad nga wala pa nakabaton. So sabto naton ina later on mga abyan sa aton nga pagpangalagad. Another good news mga abyan. Lawago nato na ami nagapamangkot sa aton dino kung sanay sino balano ang nakapasa sa ginhiwat ng qualifying exam no or sino ang mga na-qualify bilang scholar sang Education for Development Scholarship Program o EDSP-1 sang aton nga Overseas Workers Welfare Administration ng aton nga OWA nagpagwa na no sang 1,000 nga qualifiers sa bug-os nga pungsod. And good news mga biyano or kita tinino sa Western Visayas may ara kita sang 90 ka mga estudyante nga qualified no sa EDSP Category 1. So stay tuned ha, lawago naton ini mga ben ang mga nakapasa. Kag kumabatian ninyo no ang pangalan base ini mga neighbor kamo dira no nga nag-apply no for EDSP Category 1. Kag mabatian ninyo later on ang ila pangalan ug mga ben ha paalinton sa ila. Kag magakuha man kita mga biyan sang report. Natuhoy mga ben sa mga estudyante sang Kamanggahan National High School ini adlan nga 2025 Girl Governor. Abi kilalaho naton ini siya later on mga abyan nagdulong sa sini nga balita ni Lodi JP Herba. So ini tanan mga abyan bantayan tanan no sa aton nga pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN,
Mas mabilis ang tulong, mas handa tayo, at mas ligtas ang bawat isa sa Rio. One Region, One Health. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:20 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Kagakong inyong alagad, Marian Grace Ereniata. Antes kita mga abyano, magpatpat sa mga kaso sang rabies, lakip man no, sang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Kilalahon naton mga abyan, sino ba na ang giningadlan nga 2025 Girl Governor sa province of Iloilo. Agon mga abyan, magadulong sang sininga balita ang aton nga idol, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, mayong hapon. Lods, mayong hapon, formal na nagibuksan sa panglalawigang federasyon ng Sangguniang Kabataan kung PPS kay Iloilo Province ang karon nga tuig nga selebrasyon sang Linggo ng Kabataan kung saan isa sa mga highlights, Lods, ang formal nga sashing kag paghingadlan sang tanan nga mga nagdalaog nga boy and girl officials. Giningadlan nga girl governor kaming counterpart ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Vanessa Jane Lorania, isa ka estudyante sang Kamanggahan National High School nga isa man ka barangay school sa Banwa sang Ginbal. Siya ang nagpangibabaw, Lod, sa 156 ka estudyante nga nag-apply subong nga tuig. Ang 2025 Boy and Girl Official, isa sa mga madamong aktibidad nga ginpreparar sa PPS kay Iloilo Province, Lodge, para ma-highlight ang ikasarang sa mga pamatanon pati ng ilang mga talento sa karong nga tuig nga pagsaulog sa Linggo ng Kabataan. Sunod kay PPS kay Iloilo President kag ex-officio board member Isara Javier, ang masobra 150 kay estudyante ang nagpaidalom sa maid-id nga pagsala nga ginalakipan sa paper screening, essay writing kag panel interview. Dugang pa ni board member Javier sa 45 nga nakalusot para sa essay writing kag interview, nagpangibabaw si Lorania sa tagipusoon sang mga hurado. Pero sino ba lalod si Vanessa Jane Lorania? Si Lorania isa ka senior high school student kag presidente karon sang nasambit ka bulutuan, particularly sa ila sila nga Supreme Student Learning Government. Magluwas nga student leader ang girl governor naton sa mga tuig, Lods, aktibo man nga parliamentarian, debater kag campus journalist. Isa sa mga ginaathag niya gina kung ginatagan punto sa iya sining nga mensahe, Lods, no? Kaya right after sa iya sining nga sashing, ginatagan ini siya sa opportunity to speak or to deliver a speech. Ang isa sa gini-emphasize again ang faith over fear. Ginako ni Lorania nga wala siya nagdumdum nga siya ang mapilian nga magserbe nga governor bangod para sa iya hindi siya ang pinakamaalam kag pinakamanami maghambal sa tanan nga aplikante.
Sa piaksin ni nagapati si Lorania nga ang iya pagpalangga sa pagpamuno ang nabatyagan sa mga hurado rason para itugan sa iya ang pinakabataas nga pwesto. Tumba naman ang iya nga pagpasalamat sa kadalagan nga naangkon ka nagpabutyag sa excitement para sa iya maobra bilang girl governor. Handog ni Lorania nga mga inspirasyon sa iban pa nga mga estudyante sa barangay school kag sino sa iya ang ining kadalagan kabay mangin pamaagi para sa iban pa nga mga pamatan-on nga magpati nga sa ila ko galingon kabag tuo sa Dios nga masaranggan gid nila ang iban pa nga mga problema basta may ara lang sila sang pagpati sa ila ko galingon kag pagpati sa iya. Yari Lods, pamatian naton ang kabahin sang aton sining interview kay Vanessa Jane Lorania ang aton sini nga girl governor. Right now, ang na-feel ko is the very surreal gid ka mukha diyang opportunities since there are a lot of people who applied for this position pero out of 156, out of top 45, out of top 15, I was chosen as the governor. So it's really a surreal moment for me and I feel so thankful. What's your plan for this share mo man dali sa imo nga mga youth there dito man sa inyo sa Gimbal? Sa second 3 days, I know that I will learn a lot of things, especially in ordinance making and resolution making, and of course how to communicate with other people, especially sa mga higher positions. So I would like to teach my co-youth sa my Gimbal on how to be more aware of the resolution making, ordinance making, and to be an informed citizen. I think what made me stand out among all of them is that I've always had a genuine heart and a heart that beats for leadership, and I think part pa lang nag-participate ako not for the governor title but for the service nga ma-provide ko kag ang mga learning nga mabuhay ko is I think that made me stand out. Prior to being the girl governor, sino pala si girl governor natin? Well, I am Vanessa Jane Lorania. I am from a barangay school in Kamangahan in the municipality of Gimbal, and I am also a parliamentarian, a debater, a journalist, and I am a very jolly person. From your point of view or perspective lang, with this mga incident, what do you think ang pinaka-solution na obra sa iyo? Or from your perspective as a youth? From my perspective, I think ang root cause gid ko naga nga ang ibang nga youth is daw nagalihis kalandas is about the education and the way we inform them. For example, is like the teenage pregnancies. Some of these cases are they are not aware of how teenage pregnancy occurs, or I think the solution we can do is to implement more information drive and disseminate on proper way of, for example, of doing things just like in the teenage pregnancy, drug abuse, and some other concerns and issues of the youth today. Just from my end, can I expect maybe Anika was covered? Honestly, 100% wala agad na. Like I said, this can ano na lang ang position because I know that a position, it's nothing, it's useless if you don't know how to use it. If you don't have a heart to serve, your position is useless. So, ang akin nga sentiment is like, this can ano na lang nga position, wala kita ka nag-expect na maging governor kita. Ang imo sining gamin sa from barangay school. Wala mo sa mga kultura naton, kami from barangay school, nalagahan to man, kami kasubok na magpangibabaw of all students. Well, I want to be an inspiration to all of them that hindi dahil halin kita sa isa ka barangay school, sa small school, that doesn't stop
stop us to dream. That doesn't stop us to serve. And if we have the courage, the passion, the determination to serve our people, then we can always step up. And whatever the circumstances are, just always trust yourself, be confident, and of course, trust God always. Lods, nabatian si Vanessa Jane Lorania ang atong sining girl governor karon iyang tuig kaga sila ang kaupod ang iban pa nga mga opisyal nga napilian sa karong nga tuig nga boy and girl official ang magapangalagad Lods no sa ila sini tagsa ka mga assigned ka mga posisyon sa sulod sang tatlo kadlaw or until Wednesday. Sila ini ang magasulat sa mga ordinansya, magapasar sa mga resolusyon, trying to address no sa nunoy tuway nga issue sa mga pamatanon. Yun. So, hambal nga, Lods, sure, real ko no, inido, it's like a dream for her, no? Kaga, manami, Lods, no, na isa sa mga nanamian ko sa ginhambal niya, no, nga, despite, no, coming from a barangay school, no, hindi ini upang, no, it doesn't mean nga we cannot excel. Yes, no? Lods, no? We put emphasis sa barangay school kay kung basihan naton ang listahan sa mga nag-qualify in the top 15 kagin basihan sa kung sino mapungko nga board member, governor and vice governor talo pang dunlos nga halos tanan ang mga pangalan sa banwa Kimbal, Batuan o kaga daw siya lang gid ang tumalagsaon ang pangalan. So sa iya sininga speech iya man ginhambal nga she came from a barrio school but despite that no kayang-kaya gid no nga mapamatud-an may ikasaraman ang mga naghalin sa mga barangay school. Yes, kag mabatian naton Lods no sa iyang mga sabat ang sinseridad no and I think no amo man ni nakita sa panelista kiti hindi basta-basta nga gin-appoint ini sila maid-id ini no or madamo sila nga gin-agyan kag damo no sang mga qualification or mga qualifying rounds before ini sila nga napilian nga 15. Yes, Lods, no? And speaking of PPSK Iloilo Lods, as of now, no, nagapadayon pa ang isa ka session kaupod si board member Jason Gonzales. Ini agod istoryahan naman ang Sustainable Development Goals kay magluwas nga ginahiwat kina ang sashing kag ang pagpakilala sa mga napilian ng mga boy and girl official ginbuksan man Lods ang trade fair no sa diin ginbida ang nanaytuhay nga mga merchandise sa mga aton sini nga mga youth organization comprising the Iloilo Provincial Youth Development Council kangay sang Ugyon Youth Organization, ang Philippine Red Cross, ang Sakdag Philippines, ang Team Dugong Bughaw-an Proyekto Volunteers Network. May ano to sila Lods, may mga gin-display nga mga produkto na handicraft nga pwede gid nga obrahon nga dekorasyon o kun na pampasalubong sa aton sini nga mga kulturan. Kaga magluwas na Lods, may talk man kaina sa aga about sa voters education nga ginatudlo naman ni Attorney Leonardo Soresca kun Attorney Ronel Real Matores kaga ni Sir Leonardo Sorasca Jr. sa Commission on Elections. So, madamo Lods no sa mga aktibidad ang giprepara karon nga tuig sang aton sini nga PPSK Iloilo to emphasize the importance ng selebrasyon sang Linggo ng Kabataan. Yun. So until when ini siya Lods ang trade fair dira no? Yeah, hindi lang kita sure Lods no kung ano ka lawig ini pero kung basihan naton ang mga schedule subong iya nga simana until ano lang sila until Miyerkules August 13 kag ayas Lods confirmed na no based sa PubMat sa PPSK Iloilo until 13 lang August 11 to 13 ang local trade and artisan fair participated by the various youth organization sa probinsya sa Iloilo. But the celebration Lods ng Linggo ng Kabataan will end until or will last until August 30. May mga competitions pa, may arap pa sa mga numeracy and literacy program, may arap pa sa clean up drive. Madamo gid Lods no sa mga ginpreparang aktibidad karon iya nga tuig. Yun, madamo gid nga salamat Lods. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Pilipinas. And there you have it mga biyan, ang aton nga idol, JP Hervas mga biyan no, sa pagdulong man sang sini nga mga balita no, ang paghingala no sang isa ka estudyante no gikan sa isa ka barangay school nga magapamuno bilang girl governor. So congratulations no sa aton nga girl governor nga si Vanessa Jane Lorania gikan sa Kamanggahan National High School, isa mga beno ka barangay school sa Banwa sang Gimbal. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:34 sa hapon. This time mga abiyano, istoryahan ta ang kaso sang dengue kag sang ang kaso man sang rabies sa probinsya sang Iloilo. Unfortunately mga abiyano, may ara kita sang additional no nga napatay bangod man sa rabies kag bangod man mga abiyano sa dengue. Pamatian ba na naton mga abiyano si Dr. Rodney Labi, ang head sang Health Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office sa tuhoy mga abiyano sa dugang nga kaso sang rabies na nagtaliwan man mga abiyano gikan dira sa Banwa sang dengue. Pamatian naton si Dr. Rodney Labis. Sa Iloilo may harapag mo nga na-report nga kaso sang rabies halin sa Banwa sang Dingle. Sa subong duwa ng aton nga na-record nga kaso, kag ang aton nga second case is a suspected rabies case, 33-year-old male halin sa Banwa sang Dingle. Sang July 12 ang pasyente nag-upisa ini matiyag sang pagsakit sang abaga kag tiyan. Rason nga ini nagpakonsulta man sa isa ka ospital kag nakabaton sang gulong kag laboratory requests. Ang sakit sa abaga kag tiyan niya nagsigay kag ang pasyente nabudlayan nga mag-inom sang tubig, experience siya sa hallucination, irritability, kag nabulayan man, maginawa rason nga gindala iniliwat sa ospital sa July 17, pero napatay man ini pagkagabi. Ngayon, suspesan sa ospital nga ang sintomas nga nabatsagan sa pasyente was caused by rabies infection, kag nagkuha sila sa specimen for confirmatory testing, kag sa karon pending pang result rin sa RATM sa Manila. Base sa resulta sa investigation sa Dingle LGU, kag sa Provincial Health Office, ang pasyente wala sang history nga nakagat sang ido or kuring, pero naibaluan nga sang nagligad nga bulan sang Mayo, may ara sang layaw nga ido nga nakakadto sa ilang balay kag ginatake ang ilang mga alaga man nga ido. Ang layaw nga ido napatay kag ang pasyente ang isa sa mga naghikot na malubong ini. Naglambot sa pulo ang na-identify nga close contact sang kaso kag ini sila tanan natagan sang rabies vaccine sang Dingle Primary Care Facility o kung ang RHU. Padayon man ang monitoring sa Dingle LGU kung may iban pa nga posible na expose sa layaw ng ido nga ginasuspetsahan ng in-source ang exposure sa pasyente para nga matagaan man sang rabies vaccine kag masalbar batok sa makamamatay nga balatian. Ang Office of the Provincial Veterinarian nakabisita naman sa barangay kag nakakoordinate sa LGU sang Dingle para nga makontrol ang rabies sa animal side naman. There you have it mga biyan, si Dr. Ronnie Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. So ang dugang aton mga abyanong kaso kag dengue or rabies fatality dira sa province of Iloilo, 33 years old gikan sa Banwa sang Dingle. Nasuspetsahan mga abyanong may ara ini or napatay ini siya bangod sa rabies. Pahayag ni Dr. Labis mga abyan no, nagahulat pa sang confirmation no gikan sa aton man nga RITM upon sa aton no nga Research Institute for Tropical Medicine kung bala no positibo gid man sa rabies ini no ang nagtaliwan nga lalaki gikan dira sa Banwa sang Dingle. Ari mga abyan no, pamatian naman naton ang pahayag man ni Dr. Labis sa kaso naman nga sang dengue sa province of Iloilo. Base sa 31st Morbidity Week Report sa Epidemiology and Surveillance Unit sa Iloilo Provincial Office, covering the period of January 1 to August 2, 2025, ang probinsya sa Iloilo may dugang nga 243 nga bago nga kaso sa dengue. So sa subong may ara kita total na 3,705 dengue cases. Although ang kaso naton subong is 21.7% lower compared sa kapares na reporting period sa 2024, may ara naman kita nagdugang nga report nga napatay tungod sa dengue kag sa subong naglambot na sa 14 ang aton reported dengue deaths. Ang bago nga na report nga napatay is a 54-year-old female halin sa Banwasang Dumangas.
Ang ini nga pasyente may malatian man sa kidney kag ginasuspetsahan nga na stroke man antes nga napatay. Ang ini nga kaso pag-review pa sa aton nga dengue death review committee para may maluan kung dengue gid man ang rason sa pagkapatay kag para ma-assess man ang mga gaps na posible matagal sang solusyon sa nga probinsya. Ang mga banwa nga may mataas nga bago nga kaso sang dengue nagalin sa banwa sa Uton with 27 new cases, Haniway with 21 new cases, kag banwa sang Tigbawan with 18 new cases. Tatlo man ka banwa ang wala sang bago nga kaso sang dengue, inyang banwa sang Mina, Lemery kag Tubungan. Kung basihan naman naton ang total nga dengue cases, ang pinakamataas nga kaso sang dengue nagalin sa banwa sa Uton with 279 cases with 1 death, San Joaquin with 228 cases, Haniway with 194 cases, Dumangas with 176 cases and 1 death, kag banwa sang Leon with 167 cases. Ang mga barangay nga may clustering sang dengue cases naglambot na sa 80 or 80 ka barangay, which is 10% higher kumpara sa 73 ka barangay lang sang nagligad nga semana. Ang mga banwa nga may madamong nga barangay nga may clustering sang dengue cases, among banwa sa Uton with 13 barangays, Haniway with 10 barangays, kag Leon kag banwa sang Pututan with 5 barangays each. Aton gina-remind ng publiko nga padayon lang ang pagpraktis ang subok na nga forest strategies ang Department of Health para nga makontrol nato ang paglabkas ang dengue nga balatian nga posible mangin rason sa pagkapatay sa aton nga pasyente. So mag-search and destroy mosquito breeding sites at least once a week, ka maglibot sa aton og saran kag gubon kutob kag ilang tiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Mag-secure self-protection kagay sang mosquito repellent kag malabang nga bayo para nga mapanubo ang risgo nga makagat sang dengue nga lamok. Seek early consultation. Kung may hilanat kag iban nga sintomas sang dengue, magkonsulta kita gilayon. May libre nga dengue test kit sa aton nga mga health centers. And lastly, support fogging and spraying in areas with clustering of dengue cases para nga makontrol ang populasyon sang dengue nga lamok sa aton komunidad. There you have it mga biyan, si Dr. Ronnie Labis, ang head sa Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. So may additional kita mga biyan nga dengue death sa province of Iloilo. Rason no nga yara na sa 14 ang ato nga dengue case or dengue death. Kung sa diino may ara makita sa 3,705 cases of dengue halin ini January 1 to August 2, 2025. So napati ano ang panugyan sang aton man nga doktor napasangkaron pag ginato no pabasgon maginato no kag always practice ang aton gid nga 4S strategy kontra dengue mga abiyano ang liwat-liwat man namon ini nga ginakampanya no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kabay pano nga hindi ka mo matak-an nga magpamati at the same time no magpractice sang sini nga mga 4S strategy nato. Ang search and destroy no pangitao naton ang mga ginapamugaran sang lamok, self-protection no sok no sang long sleeves o kung malaba nga pantalon, mag-usar sang mosquito repellent, ang light colored nga mga bayo, seek early consultation mga abyan na kung may mga simptomas ang dengue, pag-support fogging activity sa aton nga hotspot. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:42 sa hapon, mga biyan sa ibang paginaton nga balita diri sa aton sa Western Visayas, masobra 47,000 na. Ka mga social pensioner ang nakabaton sa ilang stipend para sa third quarter of 2025 sa aton mga biyanong more than 385,000 nga mga social pensioner. 47,004 na ang nakabaton sa ilang stipend. May ara kita mga biyano nga mga LGU no nga wala pa nakabaton sang ilang mga stipend pero according diri mga abyan kay Ma'am Marian Grace Tamonan ang head sang aton yung social pension unit sa DSWD 6 sa Guimaras, Iloilo City kag Bacolod City. Although nga wala pa no nakamatag no pero hulat-hulaton ninyo ini mga abiyan. Ingong because no nga hindi matapos ang bulan sang Setyembre, makabaton kamo sang inyo nga stipend that is 3,000 no. Ang inyo mabaton no kon 1,000 per month. So sa isa ka tuig mga abyan, 12,000 ang inyong mabaton nga stipend for the third quarter mga abyan, 3,000 inino ang inyong mabaton halin July, August, and September.
Mga biyan, quick break lang kita no sa aton nga pagbalik na bago naton ang mga nakapasar no nga mga or na-qualify no para sa aton man nga EDSP isang Overseas Workers Welfare Administration sa naisin obala no ang pasado no sa sini nga hiwat no nga exam no sang aton man nga OWA for our Education for Development Scholarship Program ng EDSP1. Mga biyan, magabalik kita diri sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng aming musika ako'y natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:46 sa hapon. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag akong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. This time, mga biyan, kilalahon na naton ang mga kwalipikado, no, o kung mga na-qualify sa EDSP o kung ining scholarship programs ang aton man nga Overseas Workers Welfare Administration, nga Education for Development Scholarship Program o kung EDSP Category 1. Yari mga biyan nyo, i-flash man nato no, sa screen, no, sa aton nga mga kauturan ang mga pangalan ng EDSP qualifiers for Region 6. Lakip din mga biyan no, sa aton nga qualifiers may Alcantara Ansken Yvette, lakip man no si Mercurio Justin, Arcalio Steven Char, lakip man mga biyan si Magbanwa Brent Harrell, si Tagnawa Yul Anthony, Carmona Carlo Matthew, Tolomia Daniela Nicole, Magno Arlo, Palco Krishnanea, Hardy Nico Raven, Irish, Labayan, Zale, Vince, Alexandria, Estoesta, Brian Kent, Bartolo Carl Macho, Castillo Kisha J, Fernandez Precious, Feli, Nakabuan, Aika Savin, lakip man si Dayalo Meca, Alarcon River, De La Fuente, Casey Eunice, Anceno Wincy Kale, Villanueva Ray Matthew, Cordova Ryan James, Nobre Maria Jessa Hart, lakip man din mga biyano si Walar Maria Micaela, Veloso Oliver, De La Mar Frank Ezekiel, Anonas Paul Emmanuel, Almacen Matthew Anon, lakip man mga biyano si Warner Andrea Kate, Tremor Leander Anthony, Jella Sean Michael, lakip man si Lunar Eldin James, Cal Eugene, Barbas Lee Abigail, lakip man si Abarientos Almarie Chanel, Permiso Nesigail, Mardocchio Elijah, Arian Tronco John Benedict, Gonzales Ayesha Nicole, Claro Aleya Ching, lakip man no si Lacson Simeon, Amar Maria Anika, Ilolio K. Nicole Magsinos
Syra May, laki pa mga biyan si Mario Wency Don, Chavez John Roel, Linga Lord June, Sulia Kirstine Jane, Puertolano Jaron, Ragrag Mizel Jane, Nostrea Lorin, Katcharel, laki pa si Valenzuela Christian Jail, man si Magkana Mary Therese, Shason Shanley Faith, Lamigas James Lawrence, lakit man si Basa Gerard, Ledesma Ivy Danish, Agravante Arden, Uy Shani Ann, Gatdula Sabrina Ann, Talabukon Ashley, Roquero Zara, Prades Julia Rose, Bugayong Cristil Chloe, Tan Sean Philip, Kamanay Gabron, Cordero Carwil Alessandra, lakit man si Blance Ira Kimberly, lakit man mga biyano sa aton nga mga ESP qualifier si Cabanyas, Chain Jelia, Makaya Nixie Roan, Pagayon John Rosel, Omadio Rodrigo, Poras John Patrick Diras Dustin, Sayo Catherine, Alejandro Rachel May, Pecha Mariel Ann, Masangkay Kevin Joshua Garcesa, Karil Faye, lakit man si Diso Jean Paul, Descal Sota, Sabrina Samantha, Costello Divine Grace, Guliones Florence Joy, De La Torre Sean Don, Santiago Shena May, Becerra Janice Ali, lakit man si Kuno Mary Grace Bautista, Iza Grace, lakit man si Valota Zane Marie or Zion Marie Vasquez, Jemea Ashley Grace Fernandez Debril, Falsis, Jaya Josephine Alda Gemmark, kag si Campos John Lawrence. Samtang mga biyano sa ato naman niya nga nagkuha no or na-qualify no sa aton nga isa pagid ka scholarships ang ato man nga OWA, ang Congressional Migrant Workers Scholarship Program o kon ang ini nga CMWSP. Lakit diri mga biyano or nagaisahanan from Region 6 na na-qualify si Martinez John Mar. So sa tanan no, sa mga kauturan naton nga ti wala naka-pick up no, pwede ninyo mga biyano balikan sa aton nga live no sa Balita Sosyal ang pangalan or dira no sa post naton sa Facebook page. So kung may mga kilala kamo dira no lihog inform mga biyano nga sila ang qualifiers naton for our EDSP Category 1 and CMWSP. So giniwat mga biyano ang ini nga examination sa EDSP 1 sang April no sa bulig man sang aton nga DOST, samtang no sa aton naman nga mga nagkuha or nagpasa naman for our EDSP 2 kag OFW Dependent Scholarship Program 1 and 2 sa July. Padayon mga abyan ang kinahhiwat naton nga evaluation. So congratulations sa aton nga mga na-qualify no sa EDSP Category 1 kung sa diin mga abyan no ang aton nga qualified magabaton ini sila sang 60,000 pesos per school. So sa liwat ha sa mga wala naka bati no sang sini nga paglawag naton sa mga qualifiers, pwede inibalikan sa aton nga Facebook Live kag syempre dira no sa post sang Radyo Pilipinas Iloilo kon sang aton man nga OWA Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:52 PM. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalagan. Madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod. Subong nga hapon diri na sa aton nga programa Balita Sosyal. Thank you man sa ako mga katuwang teknika sa studio, Sir Vermer Aventura kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Mga ben ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.